It's everything. It's the very reason why I came back. Paano nabago yung pati yung approach mo Everything I go through, iniisip ko, how will I want to teach this to him? Paano ko ituturo sa kanya everything na nangyayari sa akin ngayon, parang may filter na lang ganun, Lord. Like, hindi yung okay, how do I get through this? It's now, what can I learn from this to be able to pass it down to him? So even coming back, kasi ang sarap na, parang kontento na ako sa buhay ko dun sa Amerika, and yet I have contracts and obligations that I need to take care of here. So may part sa akin na ayoko nang bumalik sa akin. And yet I would like to show him that I can finish things that I've started and parang set a good example. So that's all I can do for now. So everything I do, it really is with him in mind. So huwag mo kong iwan is your Christian film movie comeback. How was the experience? Did you miss acting? That's the part that I missed. Sometimes the other turbulent parts of the industry you don't miss, but it is part of it, and there's part of it to love as well. Pero yung craft talaga nakakamiss, and yet nakakatakot din kasi hindi ko alam kung capable pa ba ako, what I can give. 2 years away from it, na sobrang simpleng buhay lang. Kinabahan ako, natakot ako na I would pray. That's why I was so thankful na ito yung first talaga na lengthy project that I did. Kasi I felt like I was in such good hands, and I knew if I can get through this, anything else that I come across, kung ano mong project yung may latag sa akin, I know that I'll be able to face na wala ng training wheels. Kasi nalampasan ko na sila, Direct Joel, lahat. It was such a, parang amazing obstacle course, parang workshop na rin siya in a way. My last question is for the lead stars. Parang in your own words, ano bang what can audiences parang take away from the film? Especially about love and relationships. And also siguro from Direct Joel. Well, no one is wanted to answer. Siguro I'll say na lang a very short one, a very concise one. I feel it's very true to life story. Yun nga, so yung mga thematic stuff na napapanahon ng mga issues na nangyayari, that's given. Pero even for the love angle of it, it's a very human, it's a very real story. Yung parang kontrabida ng pelikula or the circumstances, but the characters themselves, they're very human. Kasi gano'n naman sa totoong buhay eh. Walang immune sa totoong buhay. We're all fallible, lahat tayo. May bahid ng kabutihan, and sometimes we fall din, nagkakaroon din tayo ng mga falls in life. Lahat tayo may ganun, so no one is inherently evil in this film. No one is, walang kontrabida dito. Yung circumstances na nangyayari sa leads, yung medyo nagiging ganun. Kaya yung aral ng kwento, how it ends, napaka true to life niya. Take it from it what you made. Na parang, I found it very charming and very very novel na sarap, hindi yung parang planchado na nakakahon na parang wow, okay, that's a very mature way to tie the bow to the whole film. Reading the script and even getting to do the film, yun pa rin yung naramdaman ko. Thank you. Direct sagutin, kung pwede mo raw masagot ni Miss Rita Chapa. Take away on love and relationship. Ano ang take niyo on love? Ano ang take ko sa love and relationship? Hindi ko naintindihan. Ano ang makukuha ng manonood sa pelikula pagdating sa pag-ibig? Yes. Kagaya na naman naranasan ng lahat ng tao. May mga pag-ibig na hindi natutuloy, may pag-ibig na tutuloy. May naniniwala sa forever, pero hindi naniniwala sa forever. Merong pag-ibig ng isang babae sa kanyang pamilya na nagsakripisyo, pupunta sa ibang lugar upang mapariwara. Pero nandun pa din ang desire niya na makatulong sa pamilya at makatagpo ng panibagong pag-ibig at maintindihan ang dating iniibig. Yun ang ibig sabihin ng pelikulang ito. Isang pag-ibig na dating nag-iibigan dahil sa naranasan sa buhay, nakatagpo ng ibang pag-ibig, naintindihan naman ang dating iniibig, magkasama sila sa ending. Yun. Tama ba? So, abangan na lang natin. Kanino daw maugat na si Ria.
Manood kayo para malaman niyo kung kanino napunta si Rian Ramos. Okay? Miss Rita. Nako, pag-ibig, di totoo yan. Kaya ka na uso yung love yourself eh. Diba? Mahalin mo yung sarili mo. Kapag umasa ka ng kaligayahan mo sa ibang tao, ano yun eh? Oo, tama, Lloyd. Madi-disappoint ka lang. Actually, love is difficult. It's easier to fall in love than to love a person. Tapos dito sa pelikula, medyo meron din siyang konting parang ito ang pakasalan mo dahil mas okay ito dahil so hindi ko na sasagutin, panoorin nyo na lang. Yung tanong ko rin, Rita, bilang isang veterana, kumbaga marami na nakakilala sa industriya, ano rin yung parang meron pang nagbibigay sa'yo ng kirot sa mga nangyayari? Wala na sa ito films. Heartbreak. Best punch. May kirot pa rin. Tapos mo rin sa akin. Hindi, una nalulungkot ako kasi hindi na kasing ganda ng yung movies nung araw na ang laki-laki na talagang ang bongga-bongga. Diba? Iba pa yung movie stars, iba pa yung movie stars. Tapos ngayon, yun, parang lumit na yung industriya ng movies natin. As a veteran, wala, parang it's just nice to work with new people, new directors also. Tapos ako naman kasi parang syempre malayo na ako dun sa sales hub. So naramdaman ko na hindi ako pinapansin. Pero kung yun. Pero ganun talaga. Kasi it's also my choice siguro na yung medyo slow down, yung hindi na, alam ko naman eh. At ayoko na rin. Yung ganun tipo, I'm just working. I enjoy working as an actress. Marami pa rin namang nagre-respeto na kilala. So, hindi na siya ego trip. Yung, dahil gusto ko lang. Dahil may mga katrabaho akong mabubuting tao. Tapos kay Direk Joel, hindi rin mga pinitigan ko na-offer yan. Oo, agad ako. Kasi isa siya sa mga nakasama kong mabubuting tao noon. Last question. Last question. Kahit nabigo, umibig ulit. Yun ang spice ng buhay. Hindi kayo tatanda pag umibig kayo ng umibig. Pero dapat alam mo yan. Katanungan kay Alwin. Para lang to lighten up the atmosphere, gusto ko lang malaman, who are you wearing today? Kasi ang galing ng dress mo. Wow! Thank you. This is Joseph Palma. Oh. Correct, yes. Okay. Yes. Okay. Thank you very much.